Oh, hello, good morning po. Today is Friday and welcome back to my channel. Ngayon po ay tutuloy namin yung therapy. At kasi po, bukas ay ang last day pa ni Ate Sheila dito dahil Sunday is day off niya. So, wala akong therapy ng Sunday. Kaya dapat sana is pahinga muna siya ngayon dahil kahapon napagod siya. Kaya lang sabi niya, pag nagpahinga tayo ngayon, Sunday, pahinga ka na naman. Wala akong therapy. Kaya sige, mag-therapy tayo ngayon tsaka bukas. And then, pahinga ulit na Sunday. So ngayon po ay tutuloy po namin therapy. Actually, yung ginagawa po namin ni Ate Sheila, hindi ko alam kung may positive result pero umaasa pa rin na mayroong positive result. At saka hindi naman isang buwan lang. Mag-iisang buwan pa lang naman kami nagte-therapy. Siguro naman hindi aabot, hindi naman kayang sa loob ng isang buwan is makalakad na kaagad ako. Alam ko unti-unti, kahit na papaano eh, meron konting development. Katulad sa paglalakad, dati kasi hindi ko talaga naiangat na mataas yung tuhod ko. Pero ngayon kahit konti, medyo na-improve ng konti. Siguro dahil 1 month pa nga lang kami nag-therapy, kaya konti pa lang ang progress niya. Siguro kung tuloy-tuloy pa rin yung pag-therapy namin eh, magkakaroon din ng positive result. So, looking forward na sana makalakad ako na wala akong hawak na ganito. Na makakalakad ng independent. Yun pa ang inaano namin, pinaghihirapan namin ngayon. Pinagtiyatiyagaan namin ni Ate Sheila. Yun lang po. Kaso lagi naman umuulan. Kaya nga po, hindi rin kami nakapaglakad ngayon dahil umuulan na naman. Eh, ang mangyayari niyan, dito lang ulit kami sa garahe. Pagkatapos itong stretching, 2, 8, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 20. Ibig sabihin, Yung kung may mga stroke survivor din po ng mga naka-recover na, pwede nyo pong i-comment kung ilang buwan po ang ginugol ninyo bago kayo nakapagsimulang makapaglakad ng independent. Para lang po may idea kami. Kasi po, ang ginagawa po namin ay talagang ano lang namin, sariling paraan lang namin to. Walang advice yung mga talagang licensed na physical therapist. Yung ginagawa po namin ay napapanood lang na po namin po sa YouTube din. Kaya kinokopya lang po namin. Hindi po namin, sa akin po, hindi ko po alam kung ilang buwan bago kami makapagsimula na makapaglakad. Ako po, makapaglakad ng independent. So kung kayo po ay paki-share na lang po naman ninyo sa comment section yung experience ninyo. Kung gaano katagal bago kayo nakapagsimulang maka-recover. Ay, bilang mo.
Kasi po, ang totoo po talaga is nawalan po ako ng gana mag-therapy dati eh. Kasi 8 months po ako sa ospital sa Saudi Arabia. Hindi po talaga ako nare-release ng ospital na binibigyan ng clearance na ma-release. Kaya 8 months ako nasa ospital na dun lang ako tine-therapy sa higaan. Hindi talaga ako nakapaglakad. Pagkatapos nung na-release na ako ng ospital, binigyan ako ng clearance para sa pag-uwi ng Pilipinas. Pag diretso naman dito sa Pilipinas, napakagastos po ng pagpapagamot dito. Hindi katulad nung nasa Saudi ako, eh, libre lahat ng expenses ko. Pero dito talagang gumagastos po kami sa rehabilitation, sa doktor. Tsaka isa pa po, talagang wala akong kasama dito sa bahay na pwede magtiyaga sa akin katulad nito ginagawa ni Ate Sheila. Pagdating po dito sa bahay, sarili ko lang po. Hanggang sa dumating yung point na masakit lang talaga sa bulsa. Kaya nahinto. Ngayon po ay nagkaroon naman ako ulit ng panibagong sigla sa pag-therapy. At meron nakapagsabi sa akin na may chance pa daw na ma-recover. Kaya lang, matagal nga lang ang proseso. Kasi ang mabilis daw po na proseso is, the first 3 months ng stroke, medyo mas mabilis ang proseso ng pag-recover niya. Pero after that, medyo mabagal na proseso. So, kung meron po kayong idea, baka pwede pong paki-comment nyo na lang po para magkaroon din kami ng idea kung paano. Thank you. Hindi ko ganito siya. Yun mo talaga siya. Dito. Pagka pinipress kong ganito, nararamdaman mo? Wala. Kasi siya, Siguro yung mga nerve niya dito, desperate niya. hindi ko masakit. Hindi naman. Pag ginaganito ko, hindi masakit. Hindi naman. Gano'n siya. Tama dito. Siguro yung ugat separado. Kaya hindi dumadalo yung dugo. Kaya hindi siya gumagalaw. Kasi pag ginagalaw mo, saka lang siya gumagalaw. Ayun nga po eh. Kasi namumula siya. O, di ba wala po yan? Pag pinipress kong ganito, tingnan mo po. Tingnan mo. Tingnan mo, magkakaroon na siya. Di ba maputla siya? Bubukas. Kaya nga po eh. Ano kayang nun? Yung ugat na siguro yung dugo, hindi makadaloy, kaya hindi gumagalaw.
Ngayon, kapag namamassage mo, saka lang siya gumagalaw. Ibig sabihin, pagka nagagalaw, dumadalo yung dugo. Kasi yun, oh. Tapos lagi mamassage palagi para mabuhay yung ugat niya. Kasi, ayan po. So, ginagalaw mo po ba? Hindi. Ayun, kumbaga yan. Kasi nagtataka ako, bakit ganun? Nangyayari. Ang laki ng mukha niya. Kaya nga po eh. So, ito nga talaga dito. Dito ang diferensya. Kasi kahapon, ginaganito po kita na ano ko la. Bakit ganun? Kasi ano, kaya sabi ko po sa'yo, di ba, ba't ang init dito? Dito, ano, katulad niya na, mainit dito. Ibig sabihin talaga, yung dugo, nakapinding dito. Kasi, ayun, tapos yan, oh. Tubig siya, Kaya diba? nga po, dito, pag pinindot ko siya dito, maganon siya, apo. Pero dito sa part na to, Yan. yan, bumubuka siya, oh. Parang- Parang may postpone. May pinano na, pip, Siguro pinupush. kailangan talaga mamassage yung part na yan. Oh. Kasi, ano, ngayon ko lang naobserbahan, ngayon ko lang natuklasan. Galing natin Sheila. Natuklasan niya yung lugar na kung saan bubukas yung palad. Ayun, Yan. Dati hindi ko pa talaga kayang ibukas yan. diba siya? Oh, yun, close. Kusa po siya talagang gumaganon. Kaya tinatanong ko po siya kung ba ginaganon mo. Hindi naman daw. Kasi dito ko na, ano yun, na nakakapag-isip ba na kung bakit ganun nangyayari. Kaya kung kayo po may karanasan na Tulad ganito yan, po, pwede po kayong mag-suggest para po malaman namin kung bakit nagkakaganon. Kung ganun po ba yung sinasabi ni Nino, na i-stock yung dugo dito. Kasi pag talagang pinindot ko po siya ganun, ayun po siya, nakabuka po siya. Yan, nakabuka po siya. Tapos pag dito po sa part na to, ipipindutin ko po siya. Ayan po siya, sumasara po siya. So, ngayon po, pagka may karanasan po kayong ganito, pwede po kayong mag-suggest kung ano pong dapat. Kung bakit po nagkakaganito po. At may part na ganon na kailangan i-press at kung bakit, kumbaga, para po sa akin, kailangan pa namin pagpatuloy na ganon para umano na po yung kamay niya maging normal na. Hindi naman totally yung talagang normal na. Kasi lagi po siya nakaganyan. No? Yan. Pero ngayon ko po natuklasan na ganito po pala siya. Yan, Roy. Yan, katulad po niya, bumubuka. Hindi, pero hindi niya po inaano, ginagalaw. Pusa po siya. Kasi, ito po talaga, oh, talagang na, ano ko sa sarili ko na gano'n. Yan. Talagang pinapersa ko po siyang pinipindot. Nakabuka po siya. Yan. Siguro kailangan araw-araw talaga Tapos, iba sa part na to. Yan, part na po yan. Dito po. Dito sa pulso, kumbaga. Pag inano ko po siya sa pulso na yan, dito. Pero pagka ganyan, ayan po, normal. Wala po akong ginagawa. Nakaganyan lang po siya. Normal. Pag minsan, ganyan lang po siya. Pagka naglalakad, nakaganyan lang po siya. Pero, ngayon, natuklasan ko, kahapon ko po kasi natuklasan na, ba't yan na, tinanong ko po si Nino. Yun nga daw, may dugo na, tsaka, na ano po ko, ba't mainit dito? Pagka na-exercise ko po siya ng gano'n. Ba't dito sa part na to mainit? Pero dito, wala. Ngayon po, parang nana na siya rito. Pag minamassage ko ngayon. Tingnan mo. Tapos dito. Yun. Parang siyang pinipindot. May switch. Yan. Naanaw lang po ako sa sarili ko kasi bala anong tawag doon yung Tsaka di ba kapag lalagay ko yung pangkuryente, pag umano siya, kung kuryente siya, gumaganyan siya. ayun nga po eh. Yun ang aanin ko mamaya. Hindi mo na tayo maggaganon. Painitan na, ano muna natin dito. Tapos, yung bola na, ano, para sa po ba yung bolang yun? Stressful. Para dito sa
Sa palad. O ano yung kasi umiinit yun eh. So, pinapainit niya yung siguro para sa mga nerves din. Para mainitan. Kasi yun naman ang ano ng doktor, eh, kailangan lagi naiinitan eh. Ayun. Dapat pala yun. Nung nasa hospital ako sa Saudi, tinanong ako ng doktor kung malapit ba ako sa dagat. Sabi ko po. Mm. Sabi niya, mas maganda lagi ka sa dagat. Ibabaon mo sa buhangin. Kasi mainit yung buhangin eh. Ibabaon mo yung katawan mo. At least yun, libre yun. Dahil buhangin lang. Hindi ka punta ng hospital para ano. Di ba pwede sa ilog? Wala, hindi mainit ang sa ilog. Yun nga eh. Kasi sa dagat, Ano talaga yung buhangin? maalat yung tubig ng dagat. Tapos yung buhangin mainit. Yun nga. Maganda raw na panggalingin, sabi. Eh kaya lang, dito kasi sa atin, di ba? Wala namang libreng dagat na eh. Puro may mga bayad na eh. Hindi naman ako mayaman para araw-araw ng dagat bayad. Kasi kung ano ba, punta tayo ng dagat, ako tsaka ikaw, dalawa tayo. O di babayaran natin parehas yung entrance. Araw-araw, kung araw-araw na ganun, di mamulubi tayo, mamulubi ako. Hindi. Pagka, mga bus tayo. Wala namang dagat na libre na eh. Hindi. Kumbaga, mga ngambas tayo na may mura, tapos pakikiusapan na ganun lang ang purpose natin sa kanila, na hindi natin purpose na para maligo o ano man, Yun mag-outing, ang pinakamura. Yung sinasabi ko, ay saan? sa ating beach. Ayun nga, di halimbawa, pupunta po tayo, makiusap tayo na pwede bang paano kami na, kasi ang purpose lang namin, umaano yung katawan namin sa buhangin. Tsaka makikita naman po siguro nila, kaya tayo pumupunta doon dahil para sa therapy mo. Ang isa pang natin, mamasahe pa tayo. Doon. Kung araw-araw tayo pumunta doon. Gastos talaga, mamasahe pa lang eh. Isa po nung magbabayad ka therapy, magkano monthly ang therapy mo? Magkano araw-araw ang bayad mo sa therapy sa Olongapo nun? Noon, ang therapy ko, isang once a week nga lang dati. Kaya nga wala talaga nangyari dahil once a week lang yung therapy dahil unang-una yung gasolina. Ikalawa, 600 pesos yung isang session, isang oras lang yun. Pabayaran mo sa rehabilitation center. Ang gagawin naman ng mga nag-therapy doon, una, imamassage nila yan. Ikalawa, may mga, may pulley, may bisikleta, tas paglalakarin ka doon. Pagkatulad ng ginagawa natin dito, gano'n ang, doon. Ay, ang bayad no, 600 yun. Plus, isang oras yun. Tapos, yung pumasahe pa, yung, kasi siyempre, natin ako ng sasakyan, yung gas nun. Kaya ang gastos eh. Once a week lang yun. Once a week lang. Oo, once a week lang yun. Pero kung tutusin, hindi pwede mag-araw-araw, once a week lang talaga. Pwede mag-araw-araw. Kung may pambayad kung araw-araw. Kasi, ang suggestion ko lang nung, kumbaga, para sa akin, hindi ko naman sinabi na gawin mo. Kumbaga, i-ano natin sa allowance mo. Hindi ka kayanin sa araw-araw. Hindi ko sinasabi po sa araw-araw. I-ano natin, kasi, ito pala yung suggestion pala sa'yo ng doktor na gano'n, na ano. Try Ibawon natin. sa dagat sa buhangin. Ayun nga po, once a week, try natin. Kung makakatulong po sa recovery mo na gano'n. May nagsabi pala sa'yo na kailangan pala i-ano sa katawan mo yung halimbawa 30 minutes lang tayo dun. O kaya bago sumikat ang araw, punta tayo dun. Tapos pagka sumikat ang araw, yun. Pwede naman eh. Ang ano talaga nun, yung mga parating alas 9. Yun. Kasi mainit na. Mainit na yung buhangin. Yun. Ibabaon yung katawan sa buhangin. Yun daw ang ano, kasi yung buhangin, maalat eh. Ano bang tawag nila? Magnesium. Magnesium daw sa sabda, ang ano yun, isabi. Kasi kung halimbawa, nagbabayad ka ng weekly mong massage, 600. Tapos kung halimbawa na ano lang, i-maintain mo sa gasolina mo. Gasolina ng kotse mo, tapos oras natin, magkano lang entrance natin. Totally, makikiusap tayo sa may-ari ng beach kung pwedeng ganun na lang mangyari. Ako makikiusap. Kung tayong dalawa makikiusap. Kung pwede.
Para sa at saka makikita naman po nila sitwasyon mo talaga. Yun lang ang purpose natin, hindi tayo magka-happy-happy dun, hindi tayo a-outing Dito mo ba gano'n. sa Castelio ako negative? Sa Castillos, wala nga po. Wala. Dito lang sa Subic tsaka sa Igor, yun lang. Kasi kung halimbawa na ano, ayaw mo naman sumakay sa kulong-kulong namin. Minsan nga ayaw. Siyempre, yung pwesto. Anong pwesto? Yun ang Kasi, mga kaupo ng maayos ko. alin, dun sa loob, may upuan ka dun. Yung upuan mo na kulay Pwede. puti. O, tapos kung halimbawa na hindi man magtitinda si Jubil, dun tayo. At least na ano ka namin mag-asawa, natutulungan ka namin mag-asawa. Kasi kagustuhan din namin makarecover ka na eh. Tapos unang-una, sinusubukan ko rin po na huwag ka maglakad ng walang baso. Hindi tayo makapaglakad kasi laging yan. Oh. Eh doon sa dagat, ano mo, malambot kung ano man. Pwede ka naman yata maglakad doon eh. Try natin. Marami tayong mas maano doon sa dagat. Tsaka isa pa, iba yung hangin ng dagat. Hindi katulad nito. Air Oo. pollution. Buti nasabi mo po yun. Yung palang suggestion ng doktor eh. Oo, sinabi Hindi. talaga ng doktor yun. Hindi mo po sinasabi. Inaano Gastos sa akin. nga. Yung gastos nga, may panggastos pa ako. Wala naman akong panggastos eh. Hindi, kumbaga gasolina lang naman. Magkano gagasolin ako? Ha? Halimbawa sa gasolina sa Kung kotse. saan ako libre. Tapos wala pang driver. Sino mag-drive? Ikaw? Ikaw. Maghanap ako ng driver. Magbabayad pa rin ako sa driver. Hindi, pa yan ako na lang si Jubil. Kung willing ka man magsumakay sa pulong-pulong namin. Kung halimbawa wala siyang tinda, tapos halimbawa na nakapagluto na siya ng ano ni Daniel, alas 7, umalis na si Daniel. Alam mo lahat yan na ano na yan dati. Hmm. Kaya lang talaga ang problema lang talaga yung budget. Ang gastos talaga. Kaya nga nahindon lang ako eh. Kasi ang paano natin, once a week lang eh. Para maanuhan yung buong katawan. Oo nga. Ang point mo is yung gastos nga. Yung expenses. Sa akin walang problema kung meron lang akong pera eh. Pupunta ako, bakit hindi? Ang problema, sino mag-drive? Gasolina. Yung entrance fee. Yun ang ano ko doon eh. Hindi ko kaya yung budget niyan. Monthly ay araw-araw. Kahit sabihin po isang linggo, isang beses sa linggo. Yun pa rin ang problema eh. Gasolina, driver. Hindi ka nakakukuha ng driver eh. Si Jubil lang nga po eh. Kausapin ko si Jubil. Pagka halimbawa walang tinda. Kasi katulad niyan, hindi na ako umuwi. Naiintindihan niya na kailangan. Tulad niyan, kung hindi siya nagtinda, kung hindi siya nagtinda, saka lang tayo makakapunta. Paano kung nagtitinda siya? Hindi naman pwedeng araw-araw na hindi siya magtinda. Hindi, kung halimbawa na, kasi may isang araw siya na hindi magtitinda. Minsan 2 araw. Nung paabot nga po ng langis. Ano na lang. Yung therapy. Etera. Yun, Etera? wala po nga eh. Hindi care. Etera. Yun na lang pala. Ayaw mo mag-ano po sa dagat. Initan na lang natin. Ibalik natin sa 5 minutes. Dati 3 minutes lang. Ngayon, balik po natin sa 3 minutes. O 10 minutes para. Pag dumating na yun. Gawin natin 10 minutes lang. Yung palang ano ng ano. Sige. Tutukan kita. Okay.
Ay, grabe na yan. Hindi mo sa akin pinalinis ako hapon. Ha? Hindi mo po sa akin pinalinis. One, thirty, 17, 18, 19, 20, four, five, nine, 10, 11, 12. Teko, Parang hindi siya. Tingnan mo po. Pag hindi ko po siya ginano, umaano siya. this, 18, 19, 20, and 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Ano? Bakit po? Masakit. Alin? Masakit yung mga muscle. Huwag mo kaya ano. Masakit na masakit. Ah, Hindi na siya masakit. masakit pa rin. Pero hindi na masyado. Bakit po? Nandun. Gumagano. Tapos, dito sa part na to. Kasi pag ginanong ko, hindi siya madulas. Ah,
Init ah. Pawis. Ah! Ito, Sakit. na-massage siya eh. Kailangan kasi ganito, minamassage. Di ba pag minamassage ka rin, gawin mo masakit? Kailangan tiis. Ano? Tuloy ka? Oo nga po kasi hindi natin namamassage eh. Ngayon lang na massage. Kaya nanibago sa massage. Bago, sakit talaga. Grabe. Noon ko pa kasi po sinasabi sa'yo, massage kita eh. Ayaw mo naman. Hindi sana noon pa na ano. Dino. Pag ganyan na ganyan, kailangan araw-araw talaga. Kasi po para maano yung ano mo. O kasi sabi ko po sa'yo, massage na kita eh. Hintay mo pa po kasi si towel mo. Ngayon, naninibago ka pa oh. Tiis. Ang customer ko po. Umiiyak na. Umiiyak na po sa sakit. Nanibago po kasi. Hindi po kasi siya totally namamassage na eh. Ngayon, namamassage ko po. Kaya yan. Naninibago po siya. Kailangan po bawat lahat ng part ng katawan niya na may ano. I-massage po para po kasi yung ugat tsaka yung dugo. Ngayon, nahihirapan po siya. Oh. Nasasaktan po siya. Aray. Ako na. Ha? Ay, Yes. Umiiyak na po. Nanibago. Ilang buwan po kasi, halos mag-iisang taon na po siya hindi namamassage. Ngayon po, umiiyak na po siya. Naninibago po kasi yung katawan niya. Sobrang sakit. Ayan, tuloy. Ngayon, nahirapan po siya. Hindi siya nagpatuloy-tuloy po sa pagmamassage. Ayan. Ay, kung di niya po talaga tiisin, wala, hindi po maano yung katawan niya. Ngayon po, na ano ko sa kanya, kailangan ng araw-araw na ganito para hindi po yung katawan niya manibago. Kasi ano na naman araw po ngayon, biyernes na naman, linggo, wala na naman po, hindi na naman po siya massage. Hindi na naman po siya mag-therapy. Ayaw niya pa nga po magpa-therapy ngayon. Pahinga muna daw.
Hindi ko pa po sinabihan na Biyernes na po ngayon. Linggo, wala na naman po massage. Kaya sabi niya sa Bakit talaga? dito, ito. Dito po. Yun nga, kasi yung, Yan. kasi dito yun nung, o yung ano ng, ano ugat natin dito. Dito, no. Yun dito yung, ito yung ugat natin, oh. Ito yung inaano ko, oh. Diba? Kasi may ugat tayo dito. Yun nga. Oh. Grabe, sakit talaga. Halos isang taon ka na hindi nagpapamassage, eh. Ngayon lang na ano Ay. ulit yung mga ugat. Ako. Tama na ulit, bukas ulit. Umiyak. Tiis mo, talagang ganyan. O ngayon, naano mo na sa sarili mo na kailangan talaga. Mahirap po talaga pag napapatigil ka. Pati ako napapayag. Kasi tinigil mo eh. Yan tuloy, nasasaktan ka. Kung diniretso-diretso mo lang kasi. Bisa hindi ka nasasaktan. Pagkakamali mo rin po kasi yan, hindi ka nagpatuloy. May nasasaktan ka tuloy. O, sa likod na. Saan ka na ipapayak sa'yo? Ay, sakit talaga. Kaya yan, sabi. Ako na lang mag-ano sa'yo. Tututukan kita para hindi ka manibago. Sa likod na tayo. Patawa pa yan. Ngayon, na ano mo sa sarili mo tuloy. Mahirap talaga pag napapatigil ka talaga no. Kasi alip na maano kay hindi back to zero ka na naman sa pagmamassage. Kaya naninibagong katawan. Pati ako, napayak mo. Ano ka ba? Grabe talaga, sakit. Okay. Tayo ka muna, inom ka muna ng tubig. Kakangawit.
Opo. Ah, ah, ah. Wala na. Ano pa yun? Wala na, oh. Wala na sakit. Kapal. Hindi na masakit. Dati na masakit. Masakit. Ah, Yun lang. panlambot. Ah, Hindi na papamassage eh. Iisip ko po ikaw, parang maano yung katawan mo. ayun lang. Oo, nandun na ako, iniinda akong pagod. Pero ang iniisip ko po ikaw, hindi ko na iniisip ang ano ko. Kasi mahirap na pag napatigil, napahinto. May isang araw nga tayong pahinga eh. Linggo, pahinga. Wala ako, day off ko. Eh sabi ko sa'yo, mag-araw-araw po tayo. Eh, ayaw mo naman. Kaya titigil mo ako. Tapos pag napatigil, wala. Back to zero na naman tayo. Kaya, Ayan, para po akong binugbog. Tapos na po yung ano namin dito, stretching. May kasamang massage. Sobrang sakit. Pero ginawa naman niya. Kaya lang talagang kanina, literal po talaga, umiyak talaga ako sa sakit. Napayak talaga ako. Sobrang kasing sakit. Pero ngayon, ginawa naman. Kaya ngayon,
Susukan ko labas, doon naman ako sa labas mag-exercise. Pero hindi ko makakapaglakad dahil umulan. Masakit pala. Hmm. Pero ano sa katawan? Maganda ako naman, pagkayari. Pagkatapos ng hirap, sarap. Nung na-massage. Hmm. Bye-bye. Well, Ito po, maglilinis naman po siya ngayon. After po ng massage therapy. Ano pa? hindi mo naman puli. Opo, linis ka ng puta po. Ulit. Wag. Huwag mong pigilan. Ay, mamaya pala, paket ko to. Diyan si Jotel. Siya na magpaket. Tapos paket ko rin yung upuan. Mamaya.